more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Pilipinas 738 para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender development at women empowerment. Ngayong araw hong ito, kami pa rin ho syempre ang inyong makakasama. Ako po ang inyong lingkod, Hazel Morada. At mula po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Hello, Miss Honey! Hi, Miss Hazel. Oo, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit ngayon eh. Nag-concert kasi ako. Yun nga eh. Sayang hindi ko napanood yung concert mo. Sana may may recording ba dyan? Ay, wala. Walang live stream. Sayang. Ewan ko kung may nag-record. Pero sunod-sunod talaga ang mga gatherings, 'di ba? At yung mga kasiyahan, kaya naman umo-all out ang ilan sa ating mga kababayan. Pero again, ang paalala natin talaga, hinay-hinay lang. Oo, wag niyo akong gaya. Baka maniwala silang nag-concert. Oo. Nag-concert po ako kakatawa. Yeah. Kasi super fun ang mga gatherings natin. Exactly. Alam mo namin, ang ilan sa inyo at ilan sa ating mga kababayan, patuloy pa rin yung mga ginagawang mga Christmas parties sa iba't ibang mga opisina. Pero dito ho, sa ating programa nga Tinig ng Kababaihan, tuloy-tuloy pa rin ang ating makabuluhang talakayan. Siyempre. Sa katunayan ho, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin si Aling Pulis. Oo. Sino nga ba ang... Kasi marami siguro nakakakita si Aling Pulis. Pero sino nga ba si Aling Pulis? Oo. Sinong mga tao ang nandyan sa likod ni Aling Pulis? Exactly. At ano-ano yung tulong na maaari nating kumbaga mahingi sa kay Aling Pulis at kung ano yung mga pangangailangan na tinutugunan ni Aling Pulis. Pero bago yan, Miss Honey, syempre pupulsuhan muna natin ang ating mga ka-TNK para sa ating hashtag Say sa TNK. Dito natin pupulsuhan ang mga mamamayan tungkol sa mga usapin at isyung may kaugnayan sa topic natin dito sa TNK. Para makasali po sa hashtag Say sa TNK, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X account sa @PCW.gov.ph. At ito na nga, Ms. Hazel, sa ating hashtag Say sa TNK for this week. Dapat bang mas mapalawak pa ang partisipasyon ng kababaihan sa hanay ng ating pambansang pulisya? Ito po ang options. Oo. Dahil hindi naman dapat based sa kasarian ng paglilingkod sa bayan, kundi sa kakayahan at puso sa serbisyo. Lalo na at iba-iba rin naman ang kasarian at pangangailangan ng taong bayan. Oo nga ba? Or hindi, kasi nga mahirap na gawain yung pagiging pulis. Totoo naman din. Hindi ito bagay sa mga babae, kaya okay lang na mga lalaki ang mga pulis. Alin kaya ang kuro-kuro, ano kaya dito yung choice o yung saloobin ng ating mga listeners? Pulsuhan na natin yan, mga ka-TNK. Muli po, para makasali, bisitahin at i-follow po ang PCW Facebook at X account sa
pcw.gov.ph. Pwede nyo rin po yan i-share. Siyempre kasama inyong insights. Ano ba yung inyong kuro-kuro dyan? Dahil dito po sa Tinig ng Kababaihan, mahalaga ang boses ninyo. Kaya makipagtala kayo na sa amin dito sa TNK at sumali sa ating hashtag Say sa TNK. Tingnan natin. Ayan, Ano kaya ang oo. sagot nila? Ano yan, interesting, ano? Kasi alam naman natin maraming opinion ng ating mga ka-TNK. At dito sa Tinig ng Kababaihan, open tayo sa ganyang mga suggestions at mga opinion. Para naman ma-voice out din natin yung kanilang mga kuro-kuro at saloobin patungkol sa ating topic for today. Pero bago natin ipagpatuloy, Miss Honey, ang ating talakayan, babatiin muna natin yung ating mga kasamahang security guard dito sa Philippine Information Agency Building na araw-araw ay nakasubaybay sa atin dito sa Radyo Pilipinas, maging dito sa ating programang TNK. Sa ating kasamahan ng mga security guards, si Sir Jericho Babaran, Sir Francis Zapul, Ma'am Jeneline Acol Almario Avenido, Marilyn Rosanto, John Soliva at kay Sir Daniel Guatno. Ayan, happy listening po sa inyo at maraming salamat po sa inyong suporta. Yan yung araw-araw sumasalubong sa ating Yes. room sa ground floor. Exactly. di ba? At sila yung mga nakikita mo sa umaga pa lang. Kaya kapag ka good mood sila, lagi naman silang good mood, nahahawa tayo sa kanilang mga ngiti, 'di ba? Tsaka hanggang hapon yun, Miss Hazel. Exactly. Kasi syempre, dumarating kami dito hapon na. Hanggang pauwi na kami. Good mood pa rin sila. Yes, ang mabait niyang mga kasamahan nating guards na yan. At para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan for today, nako, aalamin naman ho natin yung mga nakalap nating balita at impormasyon para sa ating God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD. Alamin sa GAD News ngayon. GAD News ngayon. Para sa ating God News ngayon, Civil Service Commission inatasan ang mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang kanilang mga hakbang laban sa iba't ibang uri ng gender-based sexual harassment. Kaugnay pa rin ng katatapos lamang na 18-day campaign to end violence against women o VOW, inatasan ng Civil Service Commission o CSC ang mga ahensya ng pamahalaan lalo pang paigtingin ang kampanya laban sa gender-based sexual harassment sa workplaces. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng International Labor Organization, Lloyd's Register Foundation at ng Gallup, umabot sa 22.8% ng mga manggagawa sa buong mundo ang nakaranas po ng karahasan at sexual harassment sa trabaho at mas maraming babae rin ang nakakaranas nito kumpara sa mga lalaki. Dahil dito, ayon kay CSC Chairperson Carlo Nograles, dapat lamang kilalanin na nangyayari ang gender-based violence sa lugar ng trabaho, lalo na sa mga kababaihan. Kailangan pa umanong pagtibayin ang implementasyon ng CSC Resolution Number 21-00064 o ang Revised Administrative Disciplinary Rules on Sexual Harassment Cases na inaamyendahan ang mga probisyon ng 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service pertaining to the offense of sexual harassment committed by government officials and employees. Dagdag pa ni Nograles, kinakailangan ding magtatag ng Committee on Decorum and Investigation o yung CODI, isang independent internal mechanism na mag-iimbestiga ng mga reklamo kaugnay ng sexual harassment sa lugar ng trabaho. Samantala, TESDA Women's Center nakatanggap ng pinakamataas na accreditation award para sa Asia Pacific region mula sa isang institusyon. Iginawad ng Asia Pacific Accreditation and Certification Commission o APACC ang Platinum Award o pinakamataas na accreditation sa Technical Education and Skills Development Authority Women's Center o ang TWC kamakailan. Isa sa mga mandato ng APACC na magbigay ng accreditation at mag-certify ng mga technical vocational education and training o TVET institutions sa ASEAN at sa Pacific region.
Sa pagbisita nila sa TWC nitong Oktubre, nakuha nito ang Platinum Award, bunsod ng compliance sa criteria ng governance and management, teaching and learning, human resources, research and development, image and sustainability, other resources at support to students. Ayon kay TESDA Secretary Suharto Magudadato, pinapatibay ng naturang parangal ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng kalidad na technical education and skills training sa mga Pilipino upang makasabay sila sa mabilis na paglago ng pangdaigdigang ekonomiya. Dati na rin nakatanggap ng Silver Award noong 2008 at Gold Award naman noong 2018 ang TESDA mula sa APACC. At yan po ang mga nakalap nating balita at impormasyon sa God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD, alamin sa God News ngayon. God News ngayon. At para po sa pinaka-exciting part ng ating programa, eto na talaga. Alamin na natin kung paano nga ba tayo mananalo ng load dito sa ating TNK Text Promo. Matuto at manalo. Manalo. Makinig na sa amin. At manalo ng load. Manalo ng load dito sa TNK Text Promo. Makinig, matuto, mag-text at manalo dito sa TNK Text Promo. Makinig ng mabuti sa ating talakayan at abangan po ang aming question of the day. I-text ang tamang sagot kasama ang inyong buong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. Ulitin natin yung format. Sagot, space, pangalan, space, address o tirahan at i-text sa 0917-845-4814. Para sa araw na ito ay bukas po ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe. Yan, Globe prepaid subscribers. Ito na lang ang natitira natin na load card. So dapat Globe muna. Prepaid subscribers po tayo. Kaya lang magre-replenish pa tayo sa January. Yan. Bukas, tandaan po, bukas po ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe prepaid subscribers. Ang unang 5 makakapag-text ng tamang sagot ang tatanghalin nating winners at mananalo ng tig 200 pesos na prepaid load. Tandaan po yung pagsali po sa ating text promo ay through text messaging. Kaya nga text promo. Hindi po dun sa comment sa ating live stream. At paalala rin po na hindi po natin pinapayagang sumali ang mga empleyado ng PBS, BBS at PCW at maging yung mga kakapanalo lang last week. Give chance to others, ika nga, di ba? So ito na nga po ang ating tanong sa araw na ito. Ano ang ibig sabihin ng acronym na WCPC? Na isang unit sa ilalim ng ating Philippine National Police. Ano ang meaning ng WCPC under the Philippine National Police? Letter A, Women and Children Protection Program Center pala. Letter A, Women and Children Program Center. Letter B, Welfare of Children Promotion Center. Parang hirap naman ng mga choices. O letter C, Women and Children Protection Center. Ulitin po natin. Letter A, Women and Children Program Center. Letter B, Welfare of Children Promotion Center. Or letter C, Women and Children Protection Center. So, alin nga ba dyan? Ang kahulugan ng WCPC na isang unit sa ilalim ng Philippine National Police. Tandaan po, ito po yun. Para sumali po, kung alam nyo ang tamang sagot, i-text nyo po yan kasama ang inyong pangalan at address sa 0917-845-4814. I-announce po natin ng winners bago matapos ang ating programa. Ang hirap naman kasi nung Oo choices. nga eh. Ito talaga si Sir Anjon Pinahirapan tayo ni Ange. Oo, Pati ako nga. nahirapan magbasa. Pinahirapan tayo. Pero mag-text na ho kayo, paunahan ho yan para sa magkaroon ho kayo ng chance na manalo ng 200 peso load. Yan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan. Game, 1, 2, and... Pahatuhon ba
balikat ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Dinig ng Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Dinig ng kababaihan. Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Tinig ng Kababaihan at bago natin simulan ang ating kwentuhan ngayong araw na ito, ulitin muna natin na Misani yung ating TNK Text Pro. Medyo hinirapan kasi talaga ni. Oo. So andyan yung ating choices. Kaya Ayan. ulitin natin. Ito ang ating DNK Text promo question sa araw na ito. Ano ang ibig sabihin ng acronym na WCPC na isang unit sa ilalim ng Philippine National Police? Yan. Letter A, Women and Children Program Center. Letter B, Welfare of Children Promotion Center. Or letter C, Women and Children Protection Center. Yan. Kung alam po ninyo ang tamang sagot, ay i-text yan kasama ang inyong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. Ayan. Mag-text po kayo para magkaroon ho kayo ng chance sa manalo ng 200 peso load. Yan, tsaka yun nga, globe muna tayo. Oo, Puro globe muna. Globe muna. Next year, promise. Nangako. Oo. Ito kasi yung WCPC, taga dito yung mga aling polis natin. Yan. Na magiging makakapanayam ho natin ang kanila mismong chief maya-maya lamang, 'di ba? Pag-uusapan natin, sino ba si aling pulis at ano ba yung ginagawa ni aling pulis? Ano ba yung mga problema na maaari nating idulog sa kanila at sino-sino yung mga target nilang tulungan? Kasi alam mo, Hazel, ditong nakaraang 18-day campaign to end PAO, di ba? Yung November 25 to December 12 natin. Isa doon sa mga inilunsad ng PCW, inilabas namin yung video, parang nagkanda kami ng street interviews. Yes. So, parang say sa TNK. Parang tinanong natin yung mga random people na nakita nung aming team sa kalsada, sa mga park, sa palengke. Pampublikong lugar. Oo, mga pampublikong lugar talaga. So, varied siya. May estudyante, may vendor, merong yung driver nung motorcycle taxi, ganyan. So, parang isa doon sa tanong kasi doon is kung sakaling may alam ka na nakakaranas nung yung iba't ibang uri ng BAW, saan po kaya pwedeng lumapit? Yan. Alam mo, isang trending na sagot is dun sa pulis. Yan, oo. So, diba? makikita natin na may impact yung ginagawa ng mga aling pulis natin. So, nakakatawa rin kasi alam naman natin na syempre napapagod din naman, mga tao rin sila, nakakapagod. Pero
yung malaman mo na may ganong impact na doon sa mga karaniwang tao ay familiar sila doon. Yes, Diba? exactly. Magandang ano yun. At That's a ang, good sign. Oo. At ang nakakatuwa dyan, sa totoo lang nung bata ako, panakot kasi sa akin yung pulis eh. Nung bata ako ha. Pero hindi pala dapat ganon. Oo. Kasi dapat tayo, lumalapit tayo sa kanila pag may problema tayo. Diba? Kaya ngayon, masarap pakinggan na yung mga kababayan natin, una nating naiisip kapag may problema, kagaya niyan, mga vow issues, mga pulis yung una nating Bakit nga ba? Yung mga magulang at guardians. Pati mga guard. Ay, kukunin ka ng guard. Oo, kukunin ka ng actually. police. Matigas ulo mo. Kawawa naman. Kawawa naman yung mga pulis at guard na nananahimik. Sila pa yung nasisisi sa lahat. Mga ganon, mga tito at tita. Oo, yung yung panahon ko medyo late 90s talagang yun yung ano eh. Yun Ayan. yung kumbaga ginagawang panakot ng mga magulang. Ayan. Eto na nga. Andiyan na siya. At para pag-usapan nga itong napakagandang usapin natin today, sino nga ba si Aling Pulis at ano ang mga tulong na maaari nating hingin at mga problemang pwede nating idulog kay Aling Pulis. Makakasama po natin ngayong hapon na ito ang mismong chief ng Philippine National Police Women and Children Protection, si Police Brigadier General Portia Manalad. Magandang hapon po, General. Magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Ako po inyong lingkod Hazel at si Miss Honey kasama rin ho natin. Pag-uusapan po natin, General, itong Aling Pulis na ito. General, marami po sa atin yung pamilyar, kahit ako talaga, pamilyar na ako dito dahil bilang nagtatrabaho tayo sa media, Pero sino nga po ba si Aling Pulis at sino-sino yung mga tao na nasa likod nitong tinatawag natin Aling Pulis Hotline? Ang Aling Police Hotline po ay isang online na nagpapakilala sa ating bawat miyembro ng WCPC, kasama rin po yung ating WCPD o yung nasa desk ko sa bawat istasyon sa buong Pilipinas. Dito kami ay naka 24/7 para tumulong sa bawat nangangailangan, lalong-lalo na yung kabataan at kababaihan. Ayan. At bakit po bakit po Bakit Aling Aling Pulis Pulis? yung ipinangalan po natin dito sa ating programang ito? Para po kasi sa amin, napaka-friendly nung at saka Pilipinong-Pilipino ho, yung ale. Pinagpilian ho namin yung ate at saka yung ale. So parang yung ale ho sa atin dito sa Philippines ay parang friendly ho siya, napakamasa. At yun naman ho ang gusto namin talaga. Yung makita nila na madaling lapitan si Aling Pulis. Exactly, yun. Kumbaga sa pangalan pa lang approachable na, di ba? Parang kasi nga, yung pinag-uusapan namin, General, kanina, nung kami ay maliliit na bata. Opo. Pinapantakot sa amin yung Mga pulis. pulis. Kita ng pulis o kaya ng guard, ganyan. So, hindi dapat ganon. Exactly. Kasi very approachable nga naman sila. Right. At ngayon nga po, General, na naipakilala na ninyo itong Aling Pulis bilang Women and Children Protection Center ng Philippine National Police. Ano po ba yung mga sumbong naman na pwedeng ilapit kay Aling Pulis? Lahat po ng klase ng pang-abuso or exploitation na nangyayari ho sa ating mga bata, babae, kababaihan, pari pong ilapit kay Aling Pulis. Yan po yung kinikater namin, bigyan proteksyon ang kababaihan at ang mga kabataan. Yun pala, kahit na anong uri, Miss Honey, basta tungkol sa mga kabataan, kababaihan, ay maaaring idulog kay Aling Pulis. Exploitation at pang-aabuso sa mga bata at mga babae. At para magkaroon din po tayo, General, ng idea, lalo na yung mga viewers natin, mga listeners natin, na ngayon lang narinig itong Aling Pulis, may mga ganun diba? Pwede nyo po ba kaming bigyan ng quick, kumbaga guide, kung ano po yung proseso sa oras na dumulog sa Police Women and Children's Desk? Kasi nasabi nyo po na 24/7 yung inyong operasyon. Kasi yung iba, minsan, ang nagiging hadlang din para lumapit sila is natatakot sila. Baka maraming kailangan, Ay, exactly. maraming hahanapin. Oo.
Ganun po Baka, ba? ang ika nga nila, baka maproseso. Oo. Pero magandang marinig natin mula mismo kay General Manalad, no? Kung ano nga bang mangyayari pag lumapit sa inyo. Yes po. Yung mga walk-in clients o yung may mga complaint na dumutulugo sa ating mga WCPD o yung Women and Children Protection Desk o yung sa amin dito sa Camp Crame, yung Women and Children Protection Center ay dito yung opisina namin sa loob ng Camp Crame. Once na dumulugo sila sa amin na lumapit, halimbawa yung pambubugbog ng asawa, ang kliyente po ay binibigyan namin ng client intake form o complaint sheet para doon niya lahat ng kanyang mga gustong sabihin o yung statement na gusto niya makarating doon sa aming mga mag-interview sa kanya o investigador. Kapag desidido ako si client na i-file yung kanyang complaint, pinabablatter na po namin ito. At once na blatter na po, i-encode ito sa SIRAS o incident record form namin. Once na magkamera na ho nito, ang susunod ho na step is yung siya bibigyan na namin ng kaukulang physical examination o psychological evaluation. Para naman ho sa rape, ito yung genital examination. Yun. Kukunan ho namin si salaysay para naman ho sa aming pag-file ng complaint sa korte o sa prosecutor's office. Once na meron na hong ganito, ay manunumpa na ang biktima sa ating prosecutor at magkakameron na po ng hearing sa kaso. At kami po ay nakamonitor, ang ating pong investigador ay nakamonitor sa development po ng kaso. So all throughout po, noong proseso, kami po ay nakaalalay sa biktima. Magandang marinig yun mula kay General Portia mismo dahil syempre yung mga kababayan natin minsan gustong magsumbong pero walang alam mo yun, natatakot na baka O baka may bayan. oo, yung mga ganun, 'di ba? Alam mo na may mga concerns ng ating mga kababayan at yung proseso na nabanggit ni General Portia hindi naman pala ganun ka ika nga mabusisi. Tsaka yung sinabi niya na mula doon sa pag-report mo hanggang doon sa hanggang ma-file sa prosecutor's office yung case if yun yung decision ni client ay nakaalalay ang ating mga aling pulis. At General Portia, base din po dun sa mga pag-aaral, dun sa mga kaso ng gender-based violence, mas komportable ho talaga yung mga biktima na magsumbong sa kapwa babae nila, lalo na yung mga police, mga social worker, o kaya mga health worker. At nakasaad rin nga po sa Magna Carta of Women yung pagdadagdag naman sa bilang ng kababaihan sa mga serbisyo para sa protection from violence. General, kamusta po yung pagtugon sa pangangailangang ito ng hanay ng ating mga pulis? At sa ngayon ano na yung datos sa bilang ng mga pulis na nakadestino sa VAUSI desk sa mga presinto? Napakaganda ho nung tugon ng aming organisasyon dito ho sa pangangailangan ng kababaihan para ho serbisyo sa mga complaint o mga kaso na involve ay mga babae. Kaya meron na tayong 5,680 na women police na naka-assign ho sa WCPC at WCPD nationwide. Ganun pa man meron pa rin tayong 536 na male officers na naka-assign din dito sa WCPD. Para ito sa mga iba pang mga kaso ng bata na maaaring lalaki ang pwedeng tumugon. Pero mas marami ang ating babae dito sa WCPD at WCPC. Ayun. At nababanggit nyo na ho yan, General, at bilang pagtugon nga po dun sa itinatakda ng Women in Development and Nation Building Act, yung Republic Act 7192 at ng Magna Carta of Women o yung Republic Act 9710. Ano po yung mga ginagawa ninyong hakbang para naman makahikayat pa ng mga kababaihang papasok or pumasok sa PNP at makatulong na rin sa pangangailangan para sa mga babaeng pulis ng mga WCPD? Kasama ho doon sa batas na ang aming
hanay o ang organisasyon ay tatanggap ng 20% na number ng recruit every year ay babae. Ni-encourage po yun. Meron naman ng qualification na kailangan hindi ng bawat babae na nagnangangad na maging o nangangarap na maging isang pulis sa Philippine National Police. Ang mga babae naman ho ngayon dito sa PNP nabibigyan ng magandang oportunidad para magkameron naman ho ng yung kanilang pangarap na makapagserbisyo sa bayan. Yun. Alam mo, fun fact, bago ako mag-journalism, yan talaga yung gusto kong kunin, yung criminology. Kaya lang ayaw kong payagan ng aking mga magulang. Nung panahon hong yun, Tapos after kong gumraduate, sabi ko sa aking nanay, gusto ko i-try. Ayaw pa din. Ayaw pa din. Yung isang kasama natin, si Vicky, Ah, naging oo. guest na rin natin siya, kasama namin sa office. Gusto rin niya yan nung kabataan niya. Yes. Kaya lang, nung time po na yun, General Porsche, may height requirement. Hindi siya pasok dun sa height requirement. Ngayon yata wala na. Wala na po. O general. nirevise ba yung height requirement? Pero meron pa rin ho tayong height Pero binabaan requirement. na. Binabaan. Medyo binabaan na. Yan. Pasok na nga yata yung height ko dyan eh. Kaya baka pwede na. Nag-change ng career. Biglang nag-apply ka kay General Oo, Porsche. makikita mo ko General Porsche dyan sa opisina ninyo. Nag-a-apply. Pero bilang isang babaeng police po, General, at may mga kaibigan din ho tayo na knowledgeable about kay General Porsche. Nabanggit ho niya na si General is the first ever general from PNPA. At si General din po ang first female police chief of Cotabato City. At bilang babaeng police, ano po ba yung mga hamon na kinakaharap ho ninyo sa pagpasok sa larangan na male-dominated? Ika nga, mas marami talaga yung mga kalalakihan, lalong-lalo na po habang tumataas yung iyong leadership functions. Kung ako pa tatanungin ninyo yung mga pinagdaanan regarding ho sa aking journey ho sa career ko, medyo mahirap po kasi dahil ho sa nauna, kailangan patunayan, kailangan na magkameron ng magandang relationship doon sa aking mga counterpart at mapatunayan na yung mga kababaihan ay talagang kaya na magsilbi ng katulad o equally doon sa serbisyong binibigay ng mga kalalakihan. So yung aking naging journey, talagang challenging siya to the extent na mag-city director ako ng Cotabato City na talaga namang challenging. Kaya siguro parating idinidikit sa pangalan ko kasi isa sa mahirap yata na commander's position yung mag-city director ng Cotabato City. Ang galing, ang galing talaga ni General. Tsaka yun nga, yung nagbukas kasi, dahil nga doon sa nabanggit mo kanina, yung RA 7192, binuksan yung PNPA sa mga kababaihan. At si General Porsche nga, ay, akalain mo na interview natin siya ngayon. Kaya nga, what an honor, nag-graduate doon. Exactly. Diba? At yung RA 7192 na yan ay nag-celebrate, di ba, ng 30th anniversary. Kamakailan. Kamakailan. Naibalita rin natin yun. At nagkaroon nga ng gathering yung ating mga women in uniform. Hindi lang sa police, pati yung mga kasamahan din natin na kababaihan sa military. Exactly. Ayan. At para sa tuloy-tuloy nating pakikipagkwentuhan kay General, bago natin puntahan yung say sa TNK natin, Miss Honey, bakit po ba natin dapat paramihin pa yung bilang ng mga kababaihang police officer at yung mga nasa leadership positions like yung general, yung chief of police, yung unit heads at iba pang supervisorial position? Nais po natin kasing bigyan din ng equal o tamang pagkakataon o oportunidad yung mga kababaihan na itong organisasyon ay nangangailangan ng konting puso din naman. Actually, doon yata ang pinaka-strength namin. Yun din na nakita ko along the way nung ako ay nabigyan ng mga iba't ibang posisyon na very challenging. Yung pasensya, yung softness,
So if in case merong mataas na yung risk o yung threat, mapapasopen yan pag babae ang nagsalita, pag babae ang nagbigay ng kanyang mungkahi. So magandang tulong yon sa mga kalalakihan kung ang pag-uusapan ay yung uniform services. Ganun din, katulad ng mga nahawakan naming kaso na ang aming priority o yung primary namin mga client is yung kababaihan at kabataan. Dito naman napapakita namin yung pagiging ina namin o yung mahaba siguro yung investigasyon ng mga katulad nitong kaso. Yung aming mahabang pasensya. Naniniwala ako na mga babae ay medyo mahaba ang pasensya kumpara sa mga kalalakihan. Iyon, yung softness at yung pagkakaroon ng mahabang pasensya. Tsaka yung Ikaw ba sabi nag-agree ka ba sa sinabi ni Janelle, mahaba daw ang pasensya nating mga kababaihan? Minsan umiikli na sa akin. Paikli na ng paikli. Hindi, Oo. tsaka yung sabi nga gusto ko yung sinabi niya na dapat yung organisasyon may puso. Yan. Oo. Kahit saan, hindi lang dun sa uniform services, di ba? Kahit saan naman yan. Hindi lang sa gobyerno rin, kahit sa private sector. Iba talaga yung Kasi parang we deal with human beings every day. Oo. And even yung clients natin, mga tao sila na may puso't damdamin. Ganyan, di ba? Exactly. At para din, siguro, no, para din makita rin ni Janelle Portia yung ating say sa TNK, yung mga pulsuhon ng ating mga ka-TNK. Baka pwede nating basahin Ayan. din. Meron na ba tayo? Meron na ba Ange? tayong... Kanina po, General, no, tinanong natin yung ating mga listeners and viewers kung dapat bang mas mapalawak pa ang partisipasyon ng kababaihan sa hanay ng ating pambansang pulisya. At 98% po ang sumagot ng oo, habang 2% naman ng ating mga respondents ang nagsabi ng hindi. Meron ba tayong pa-insight, Ange? May mga nagbigay Ibig ba sabihin na na Miss Sunny and General Portia, Supportive yes, sila. supportive sila sa pagkakaroon ng mas Ayan. marami pang babae sa pulisya. Yan. At ito po, sabi po ni Jenny King, mas kailangan natin ang pulis na babae. Kailangan sila ng mga kababaihan, lalo na sa pagtatanggol sa mga karahasan. Bago maging pulis na babae, maraming karanasan na marunong ng karate. Marunong humawak ng sandata. Kung ano ang kakayahan ng lalaki, kaya rin ng mga babae. Yan ang sabi ni Jenny King. At si Mzidzi, ang hirap naman, MZIDZI. Hirap ng pangalan. Ang hirap ng pangalan. Sabi niya, mas maganda marami girl power police. Dumarami ang domestic violence, lalong mas kailangan sa mga pag-handle ng mga bata. Yun. So parang parehas din nung napag-usapan din natin kanina. Ang saloobin ng ating mga listeners, di ba? Oo, pabor sila doon sa pagkakaroon pa ng mas malawak na presensya ng mga kababaihang pulisya. Na nakikita natin everywhere para tayo ay makahingi ng tulong. At saka yun nga, nabanggit nila na merong need kasi doon. Hindi lang sa gusto nating dumami yung babae sa Oo. pulis, kundi Kailangan merong talaga. need na sinabi yung ating mga kababayan. Iyan. General Portia, bukod po sa operations ng WCPC, ano-ano pa po yung mga efforts ng ating pambansang pulisya para sa gender and development o GAD mainstreaming? Sa pamumuno po ng aming Chief PNP, Police General Benjamin Acuerdo Jr., ay nangako sa pagtataguyod ng pagpapantay-pantay na sulong ng kasama natin sa pulisya. Mapa ito ay iba't ibang kasarian at pagprotect para sa karapatan ng kababaihan at pagpapaunlad ng isang ligtas at malugod na kapaligiran para sa lahat ng miyembro ng organisasyon. Dito rito, patuloy na nakikipagtulungan upang matiyak na ang kababaihan ay may pantay na pagkakataon na makamit ang kanilang napiling larangan. Sa Philippine National Police po, sa tulong po ng aming leadership, ay maganda ho yung mga programa. It doesn't matter ho kung ano ang gender, anong religion, o may mga differences. Ang ating pong Chief PNP ay tinitingnan ho kung ano yung qualification ng isang tao, kung kanyang bibigyan dito ng posisyon, o kung anong nararapat na posisyon para sa isang miyembro ng pulis.
Ayan. At dahil napakaganda ng ating kwentuhan for today, at alam natin, very busy din, si General Parang Portia. mobile nga si General. Oo nga ngayon. po, kumbaga bibigyan natin ng panahon si General para magawa na niya ang kanyang mga tungkulin. Pero nagpapasalamat po kami dito sa TNK sa oras at pagkakataon na inyong ibinigay sa amin. Panghuli na lang, General, ano po yung inyong mensahe sa ating mga tagapakinig, ganoon din sa mga nanonood sa atin, lalo na doon sa mga kababaihang nangangarap na maging pulis, kagaya ko yan. At doon sa mga kababayan naman natin na nakakaranas, may alam ng mga kaso ng pang-aabuso. Pareho doon sa mga nangangarap at gusto kaming samahan para sa serbisyo sa bayan ng mga babae. Maganda po talaga ito pa rin ninyo yung inyong pangarap. Samahan nyo kami. Maganda ho magserbisyo sa bayan. Kayang-kaya ho ng mga kababaihan yung maging ito hong organisasyon na mas marami ang lalaki. So iniikayat ko kayo na mag-apply ho sa mga regions, merong mga recruitment. Patuloy ho ang recruitment namin taon-taon. At may 20% ho tayo na babae. 20% na mga kababaihan na pwedeng pumasok sa recruitment ho ng pulisya. Para naman doon ho sa mga kababayan nating nakakaranas o may alam na mga kaso ng pang-abuso. Kami po, ang aling pulis po ay 24/7 na nakabantay. At meron ho kaming naka-duty dyan, may nakalaan ho na mga magbibigay sa inyo ng impormasyon at tulong. Lumapit lang ho kayo. Hindi ho namin pinipili kung ano ho yung inyong gustong sabihin at hindi rin ho namin hinuhusgahan kung ano ang kulang o yung mga sasabihin ninyo sa amin. Makakaasa ho kayo ng lahat ho na ibibigay nyong impormasyon ay magiging confidential. Mari din ho kayo magtungo sa bawat stasyon na merong Women and Children Protection Desk. Ganon din po ang serbisyong binibigay nila kagaya po ng sa WCPC ng Camp Crame. 24/7 ho, kami po ay nakahandang tumulong. Pasensya na ho kayo, nasa biyahe ako at saka medyo malato ang aking boses. Sana po naintindihan ninyo. Nako, Pareho kami. oo Concert nga. din siguro si General. Mga nagko-concert yung mga tao ngayon at naka-flash din ho sa ating screen yung mga numbers na maaari ho ninyong tawagan, gayon din yung Facebook pages ng Aling Police kapag ho kayo ay kailangan ninyo ng tulong ni Aling Police. Again, maraming salamat po, nakasama natin sa ating programa ngayong araw si Police Brigadier General Portia Manalad, ang hepe po mismo at ang chief ng Women and Children Protection ng Philippine National Police. Maraming salamat po, General. Po. At po, Ayan, Miss Honey, nako, naging makabuluhan yung ating usapan at ang ating pagpapakilala kay Aling Police. Diba? True nga talaga. No? Diba, habang ini-interview natin siya, very approachable yung dating ni General Portia. Yes. Oo nga, at nabanggit niya rin, pinagpipilian nila yung Ale sa kaate, no? Parang mas okay nga yung Ali. Aling Police. May suggestion. Nagsasuggest. May approval. Kuro-kuro. At speaking of kuro-kuro at mga pagsagot, na Miss Honey, naririto na, andyan na. Ayan na, may nanalo na. Nanalo na. Pero bago natin sabihin kung sino yung mga nanalo, ayun na po. Ang question natin, anong ibig sabihin ng WCPC na isang unit under the Philippine National Police? Ang tamang sagot po ay letter, asan na? Letter C. Ayan. Women and Letter C. Children Protection Center. Ay, sila po yung naatasan na mag-imbestiga at mag-handle ng iba't ibang kaso kaugnay ng babae at bata. Kasama na dito yung mga kaso ng violence against women and children, trafficking in persons, at cybercrimes kung saan ang mga biktima karamihan ay mga babae at mga bata. At dahil dyan, ayan na, congratulations po. May papalakpak ba tayo? Oo, meron. Marami. Adrian Macaraeg ng Malasiki, Pangasinan. Congratulations. Kay Sherwin Paras ng Candon City, Ilocos Sur, puro taga-norte. Ang layo, Ayun, lumayo. Kay Mabel Gunda ng Balangkayan, Eastern Samar.
Kay Ibrahim Al-Saafi ng Tuguegarao City sa Cagayan, bumalik sa norte. At kay Daryl J. Molina ng Bagao, Cagayan. Akala ko yung Daryl na kilala ko na naman yan eh, no? Oo nga. Naulit na naman. Hindi siya pwede manalo ngayon. Kasi nanalo na nung nakaraan. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Nakakuha ng tamang po sagot. ang text or tawag ng aming team para makuha ang inyong prize. Congratulations! At bago natin banggitin ang ating bulletin board for today, gusto ko lamang ding batiin ng happy birthday ang nanay at ang ina ng mga taga-suporta ho natin dito sa Tinig ng Kababaihan, si Mama Maria Lourdes Acuyong. Ang nanay po ng aking kaibigan na si Miss Jolie Mar Acuyong. Happy birthday! Happy birthday po! Yan. At nagpapa-shoutout Yun. din si Tita Adela Navarro ng PCW. Yan yung aming runner sa bangko. Tita, may sahod na ba? Ayun, Mga no? ganyan. Tagahatid ng magandang balita. Taghatid ng mga papeles sa bangko. Happy listening po. And again, congratulations kay Attorney Nevi Calma. Taking today. Oo nga, kaya pala wala si Ayan. Attorney today. At syempre sa lahat ng mga pumasa at naging ganap na abogado ngayong Right, araw. oo. Ngayon yata Congratulations. sila pipirma sa roll of attorneys. Dahil dyan isang masigabong palakpakan po Ayan. sa inyong lahat. At gusto nyo bang maging mas mapalalim pa ang inyong awareness o kaalaman patungkol sa violence against women o VAW? Naghahanap po ng mga programa na ginagawa ng pamahalaan para sugpuin ito o di kaya ay hotlines na maaaring tawagan ng mga biktima ng karahasan. Makikita nyo ho ang mga yan sa website ng Interagency Council on Violence Against Women and Their Children o IACVAWC. Bisitahin lamang po ang www.iacvawc.gov.ph. Ulitin po natin, www.iacvawc.gov.ph. Inilunsad po ang website na ito noong nakarang buwan sa pakikipagtulungan po ng Philippine Commission on Women at IACVAWC. Ang pinakabagong website na ito ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa council, kagaya ng mga mandato at miyembro nito, information, education and communication materials, 18-day campaign to end VAW at iba pang advokasya at mga importanteng contact details at hotlines na maaari pong matawagan sa oras na makaranas o may kakilalang nakakaranas ng VAW. Episyente po ang pagkakaayos nito at konektado rin sa official website ng Philippine Commission on Women. Isang hakbang tungo pa rin sa hashtag VowFreePH. Bisitahin na ang website ng IACVAWC, www.iacvawc.gov.ph. Ayan, at syempre Miss Hazel, nais nating batiin ang ating mga listeners and viewers ng advance happy holidays. Kasi sa Monday na yung Oo, holiday. Monday na. Yan, sa lahat ng ating mga listeners and viewers, may you all have a meaningful, peaceful, and gender-inclusive rin na holidays. Gamitin po natin ang pagkakataong ito na magbahagi ng ating mga biyaya sa iba. Yun yung mahalaga doon. At ipalaganap, syempre, yung pagkakapantay-pantay natin sa lipunan, anuman ang inyong kasarian. Happy holidays! Nako, sana. Happy reunion. Happy reunion. Happy gift giving. Happy Oo. lahat. At Happy saka, lahat. Mas mahalaga yung love, pagbibigay ng pag-ibig. Yun. Tsaka yung gift, di ba? Hindi naman kailangan sobrang mahal. Or Exactly. Mas mahalaga Aapila yun. sana ako. Sabi mo, mas mahalaga yung pagbibigay ng pag-ibig. Aapila sana, mas mahalaga yung cash. Umapila. At so, magitan ho niyan ay magpapasalamat na ho tayo sa ating mga naging katuwang sa pagsasahing papawid ng programang ito po sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sa ating DG Rizal Giovanni Aportadera Jr., DDG Joan C. Domingo, RP1 Station Manager Alan Alianige, Mr. George Arsenio, Ma'am Sharon Enriquez, Rachel Gatpandan, Sally Cueva, Marizal Navarro, Maria Lourdes Rio, Ali Ontong, at sa ating mga sound engineers, Marvin Toledana, Alvin Pelgone, at si Bril Campo. At syempre, salamat din po sa mga nakasama natin sa PCW side, sa PCW Management Committee, sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division,
Ayan, kasama po natin dito sa studio sina Anjun Magnaye, Katrina Palisok at si Mike Glenn Bano. And naka-monitor din sa atin sina Vicky Atanasio, Jessel Aquino, Shika Sandigan, Mickey Ancalahi, JP Barcelona, at si Nevi Calma na kasalukuyang nag-o-oath. Yan. Kaya hindi muna natin siya kasama today. Maraming salamat po sa isang oras ninyong pagsubaybay sa ating programa. Muli kami po ang inyong nakasama. Ako po ang inyong lingkod, Hazel Murada. At mula po sa PCW, ito po si Hani Castro. Dito pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan. May paraan upang ilabas ka sa apat na sulok ng kahirapan. Alisin ang takip na